to smile and hope to contribute what little we have to the world. Isa lang ako. Wala naman ako magagawa. How often do we hear this, fellow graduates? But we must realize that these little things all add up to achieve greater things. We can't lose hope now. Amidst all the chaos, the calamities, disasters and tragedies afflicting us, as the youth entering the real world, we have to, and we must hope for the better. And this hope would ignite us to action and help us fulfill our duty to our nation and to the whole humanity. Some would say, ang hirap naman nun. But I believe that simply throwing your trash into the trash can is already doing something. Simply praying for those afflicted with tragedies is already doing something. Simply lending a patient ear and a forgiving heart is already doing something. My fellow graduates, what we should not do is do nothing. More than the educational competence, more than the confidence, more than the extracurricular activities we have learned here in New Era University, more important than all of those is that we have been educated and reared to be good Christians. When everybody has accepted the corrupt system and expected crooked ways as culture and decided how to cope up and live with it, we, as NEU graduates, must refuse to live that way. We should not cope up with the system. We should change it. We should not live by popular culture. We should live by what is right. Obligasyon po natin yan bilang mga graduates ng New Era. Paglabas natin ng universidad, we would realize that the world is so much different than it is in books. It is far different from the NEU environment maintained by the church administration. We would be surprised to see how difficult it is to live and strive to be noble at all times. Good thing, our moral foundations are anchored on Christian values. Now that's what makes us different. That makes us pure-blooded New Era graduates. As we graduate, let us think of everything we've been through, everyone we've met, everything we have. We can't help but be grateful. Many children cannot even afford to go to college. And yet, here we are, already graduates. Graduation is indeed a time to be grateful. We thank all our friends who have been dear to us, mga kaibigang nangaagaw ng pagkain, lalo na kala Clarilyn, Erica, Crisel, Irene, Liza, Michelle at Gigi, na walang ginawa kundi kumain ng kumain. At sa lahat ng ating mga kaibigan, we thank them, for without them, we wouldn't know the feeling and meaning of fun amidst all the books we have to read. Okay, Attorney Charlie Cabe, na siyang nagturo sa akin na talagang 3 oras ako dapat matulog lang at dapat masama pang loob ko doon. Maraming salamat, sir. Kay Attorney Grace Carmela Montero na challenge kami. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami matututong maging matapang. Kay Ka Jensen Manievo, na nagturo sa amin na bawal isukat ang wedding gown bago ang kasal. Lalo na pag ikaw ang groom. Maraming salamat, Ka Jensen. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakatayo sa harap ng napakaraming taong ito. And to all our dear professors who made our lives
challenging. Maraming salamat po. Without you, we wouldn't know how self-fulfilling it is to graduate. We thank the school administration. Kung hindi po dahil sa inyo, we wouldn't grow up to be kind-hearted and compassionate Christians. Maraming salamat po. We thank the people who hurt us, crushed us, talked behind our backs and made us look bad. Kung hindi po dahil sa inyo, we wouldn't be this strong. We thank the people who extended a helping hand when we needed assistance, lalo na sa mga kuya ko, sila Kuya Nilson Pangan at Kuya Prince Joyce Leasing, na baka barilin ako pag hindi ko sila na-mention. Maraming salamat sa inyo. And to the people who refused to help us, we thank them. For without them, with them, because of them, we learn to do it ourselves. And we thank the church administration for helping us and nurturing us to become upright and conscientious individuals. We thank them for the love and concern, for we know that many times the church administration has refused to increase the tuition fee, even though the other schools have done it several times. Ang sabi po kasi ng pamamahala, pag itinaas ang tuition, kawawa ang mga magulang. We thank our ever-suffering parents, mga magulang na siyang dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Mga magulang na nagsasakit upang maigapang tayo matapos lamang ang ating mga pag-aaral. Mga magulang na wala nang ginawa kundi ang mangutang para matustusan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mga magulang na sumasakit ang ulo kapag nalilate tayo ng uwi o di kaya na may nagbubulakbol o nagpapapansin tayo. Mga magulang na umiintindi, nag-aaruga at nagmamahal sa ating lahat. Sa lahat po ng mga magulang na nandito ngayon, alam po namin kung gaano kayo nagsakit para sa amin. Alam po namin, ipinagmamalaki ninyo kami sa araw ng aming pagtatapos. Alam po namin kung gaano ninyo kami kamahal. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga magulang na nandito, gusto lang po namin sabihin sa inyo na ginawa at ginagawa namin ang lahat ng ito sa pagnanais na makatulong sa inyo. Sa pagnanais na mabigyan kayo ng